At kaunay pa rin sa nasawing UP Manila student na nakaranas di umano ng problema sa matrikula, makakapanayam natin ngayon si Dr. Paul V. Lee, Head ng Psychiatry Section ng Manila Doctors Hospital at Associate Professor ng UP College of Medicine. Good morning po, Doc. Good morning. Okay, may mga nagsasabi na she's probably undergoing depression because at ito yung naging dahilan kung bakit siya nag-suicide. Usually po ba, pag nagsusuicide, is this an impulsive attack, impulsive act, or ano to, parang nagpatong-patong na lang, tapos saka nagpakamatay? Marami bang factors before? Commonly, maraming factors to cause depression. Okay? In fact, I would always say there's no one single cause, okay, of suicide, okay? And depression is one of them. So most likely may nag-trigger nitong suicide nitong pinag-uusapan nating estudyante at nakakalungkot nga. Pero it's actually a confluence of factors to cause somebody to commit suicide, and part of that is when you're depressed. Pagka-depressed ka kasi, yung suicide is one of the symptoms. Okay? Along with that, yung nalulungkot ka, hopeless, okay? And then naapektuhan na yung relationship mo sa ibang tao at saka yung trabaho mo. Pero hindi siya yung tipong may nangyaring nakakalungkot sa buhay mo tapos biglang magpapakamatay ka na kaagad? O nagpatong-patong na lang, parang gano'n? Hindi naman gano'n. A lot of times, ito yung nagpapatong-patong. Several problems coming one after the other. Yung sinasabi nga namin merong one trigger. Kung minsan, small trigger lang that may cause it. Yun yung sinasabi, napuno na yung salo. Pero maraming factors that may have caused that kind of a depression. So, hindi siya pwedeng isisi sa isang bagay lamang? Oo naman. Hindi naman. Kasi nga, kung sa depression lang at nag-cause nung suicide, if I may say, maraming causes of depression. Meron yung sinasabing familial or genetic. Okay? Meron yung illness itself. Merong tinatawag kaming major depression. Yung familiar or genetic, anong ibig sabihin nun? Namamana? Namamana po. Alam na namin na may mga klase ng depression na namamana. Okay? So kung merong isang kapamilya na nagkaroon ng depression, namamana to. At merong tinatawag naming familial risk or genetic link. And yung illness naman? Yung illness naman, sari-saring illnesses sa psychiatry ang nagkukos niyan. Isa niyan yung sabing depression. Meron naman yung bipolar depression. O may mga gamot, no? For instance, mga bawal na gamot na nagkukos ng depression. Or even medical illness, severe medical illness na matagal. Nakakakos din ng depression. Dito sa Pilipinas, yung suicide rate natin, ano usually yung nagkukos ng depression? Dahil ba genetic ito na namana sa mga magulang or dahil meron silang certain kind of sickness na hindi na-address? Sa pagkakaalam ko, yung cause of suicide that we have, ang nakikita lang kasi dyan yung immediate trigger. For instance, nagka-problema sa pera, yun yung dinalagay doon. Pero kung examinin natin, may mga actual causes talaga yan. Pwedeng matagal na may depression yan. So, habang mas matagal yung depression, mas mataas yung risk ng suicide. Yung sinasabi ninyo na iba't ibang mga klase ng sakit or illness related to it, dito sa Pilipinas, ang taas ng stigma pagdating sa mga mental health issues. Yung bipolar, depression. When you see a psychiatrist, palaging iniisip, ano ka, baliw ka? Palaging ganon. This is one of yung mga problems din ninyo in that profession na maraming nagsusuicide na lang, yung pala, pwede naman palang magamot. Yun na, oo. Sana naman, pagka isang tao nalulungkot, nadidepress, magpatingin. Kasi nga, maraming klase ng sakit na nagkokos ng paglulungkot na yon. Okay? Tapos yung paglulungkot na yon at hindi na nagamot. For instance, para ring lagnat, kung di mo na-identify kung ano yung cause ng lagnat, lalala yung lagnat kasi yung pala kailangan mo ng antibiotic kasi may infection. Ganon din yung suicide at saka depression. So ang depression ay pwedeng magamot? Nagagamot po ang depression. Okay? Meron na tayong magagandang gamot kasi alam na natin na merong sa brain,
merong chemical doon, one of which tawag namin serotonin na bumababa. At kailangan bigyan ng sapat na gamot, tawag namin antidepressant. Meron din mga sakit, tawag namin mood disorders, na kailangan ibalanse yung chemical imbalance na gano'n sa utak o sa brain. At napakarami ng gamot na pwedeng gamitin. At maraming matutulungan itong mga gamot. Aside from yung pakikipag-usap doon sa taong may depression at tinutulungan. Mga kapuso, kasi iniisip natin na ang depression parang, ay hindi, nalulungkot lang yan, mawawala rin yan, lilipas din yan. Pero ang dapat nating ilagay sa utak natin na kapag meron tayong kamag-anak or mahal natin sa buhay na nalulungkot, maaaring hindi lang ito lungkot na lumilipas lang eh. Ito ay parang, yun nga, parang lagnat, parang sakit na kailangan mo rin bigyan ng lunas. Paano mo malalaman kung depression na talaga, depressed na talaga yung isang tao at kailangan na ng medikal na atensyon at yung lungkot-lungkutan lang siya? Okay. Pag isang depression, lumalampas na ng 2 linggo. Okay? 2 linggo. At saka nakakaapekto na doon sa trabaho at saka sa pakikitungo sa iba. Kailangan magpatingin na. When you say, paano mo malalaman kung depressed ang isang tao? May ibang tao hindi umiiyak eh. Oo, yun. Pagka nalulungkot, okay, sobrang lungkot, nawawalan ng pag-asa, tapos nakaapektuhan yung sinasabi namin neurovegetative symptoms, hindi nakakain, apektado yung pagtulog. More often, hindi nakakatulog, hindi nakakakain ng maayos, Oo. and usually mabagal kumilos. Yeah. Very lethargic. Nagkakaroon ng, tawag namin psychomotor slowing. So, mabagal kumilos, mabagal mag-isip, concentration is affected. Kaya hindi nakakatrabaho. So kapag 2 linggo na itong mga sintomas na to, hindi nakakakain, hindi nakakatulog ng maayos, hindi nakaka-function at mabagal kumilos. At saka nakaapekto doon sa mga tao sa paligid, nagiging masyado masungit, laging galit. It's time to see a It's doctor. time to see a doctor. Ano naman ang dapat gawin ng mga taong nakapaligid sa kanya? Dapat bang kausapin ng kausapin, pasayahin? Ano ba dapat? Minsan kasi nakakaagalit din yung masyadong Alam mo, importante sa mga taong depressed, a lot of them nag-isolate. Gusto nila mag-isa. Pero kailangan samahan ito. Okay? At kausapin, okay? A lot of times, they need a listening ear, no? Na may kausap sila. At malaking tulong ito sa kanila. At encourage silang magpatingin at magpagamot. So, wag silang hayaang mag-isa. Tapos, ayan po yung nakasulat po sa inyong TV screens ngayon, ihayag na handa kayong tulungan sila, kumbinsihin silang nagagamot ang depression at hikayatin silang humingi ng professional help. At huwag pagalitan, Doc. Tama. Ako, pag nalulungkot ako, yan ang pinakaayaw ko. Yung papagalitan pa ako na, wala yan, ano ka ba? Yung ganyan. Tama. Huwag natin ibaliwala. At ito pa, ang depression po, hindi dahil mahina yung personalidad niya. Ang depression po ay isang sakit. Na pwede nating maranasan lahat. Lahat tayo, there's no exception. Pwede tayo magkaroon ng ganitong karamdaman. Lalo na sa ngayon na marami tayong nararamdaman na stress. So, ang pakiusap lang po namin mga kapuso, kapag ang inyo pong mahal sa buhay ay nakakaramdam ng depression, yun nga, huwag baliwalain. Marami pong mga eksperto na pwedeng tumulong sa kanila. Tama po. Marami pong salamat, Dr. Paul V. Lee, Head ng Psychiatry Section ng Manila Doctors Hospital at Associate Professor ng UP College of Medicine. Salamat po. Thank you.